Hi, good morning guys! Mag-aalmusal tayo. At ako merong magandang ikukwento sa inyo na na-discover ko sa aking sarili na ako ay nagkaroon ng para siyang how to say, yung combination ng pagkain ay napakahalaga. Pero yung iba, hindi nila naiintindihan yun or walang reaction sa kanila. So, dati, ang aking almusal guys ay itlog. So, nagkaroon ako ng sakit na hindi ko maintindihan hanggang sa na-hospital po ako. Nagkaroon ako pag kumakain ako in the morning ng almusal ko is, nagsisikip yung dibdib ko. At nahihirapan yung dibdib ko, parang hanggang doon na lang siya. Mabigat ang dibdib ko hanggang sa na-hospital po tayo. So, hindi rin na-find out ng doktor kung ano yung aking sakit. Pero na-CT scan, pinainom na rin po ako ng gamot. Nag-maintenance na ako ng gamot sa aking GERD. Dahil lang alam nila at alam ko din na ang naririnig ko ay acid. Pero habang ako umiinom po ng gamot na yon, ay kumakabalagi yung dibdib ko, tapos masama ang pakiramdam ko sa gamot. Tapos, nagsisearch po tayo of course, sa YouTube, sa mga, nanonood po tayo ng mga doktor, advice, or etc. ganyan. Pero yung GERD or acid, hindi ganon yung nararamdaman ko as in. Ang akin po nagiging problema is hindi ako natutunawan, tapos lagi akong parang bloated. It's because sa aking pagkain, dahil alam natin lahat, guys, na ang itlog is very healthy, right? Pero mali po yung ating combination ng ating kinakain. So, hindi ko alam po sa iba kung sa kanila po ay hindi yun apektado. Hindi sila apektado ang kanilang kalusugan po pag kumain sila ng itlog. Dahil po, sa umaga, mas lang kakainin natin is tinapay, itlog. And then, minsan fried rice po, kanin, as itlog. Kasi gusto ko kumain ng itlog dahil alam ko sa aking pananaw at talaga naman na healthy ang ating pagkain ng itlog, especially po sa umaga. So, doon ko po na-discover ng itlog, ay kabawalan po siyang dito ayaw ko pong ipakita dahil ako nagkaroon ng problema sa aking video, Vitasoy. Kasi ako, mahilig po akong uminom ng Vitasoy. Yung Vitasoy, pero hindi po yung matamis. Pero ito pong iniinom ko yung high calcium. So, number 1 po pala talaga siya na hindi po pwedeng kainin ng itlog with Vitasoy. Kailangan lang po is tubig or milk. So, yun po, every morning, yun po ang ginagawa ko, or tinapay with bread. So, pakinggan po natin itong napanood kung ito na naging health, napakalaki po na naging impact sa akin. Na, ayaw kong ipakita sa inyo yung kanyang link, na marami po siyang nasabi dito, na totoo po lahat ng yung aking naranasan. So, ito po yung about sa bread, lang po siya ang aking ipaparinig sa inyo, pero may mga gulay din siya na hindi pwedeng isama. Sa egg, na hindi pwede pong i-mix, especially po ang coffee and tea. Hindi po pwedeng kumain ng itlog with that. Nakasama mo combination ay tea or coffee. Especially po coffee. As in, doon ako po nag-suffer po ako ng hindi ko alam ang pagkain ko ng itlog. Kaya ngayon, kumakain lang po siya ng itlog. Kailangan po pag itlog ang ating kinain, ang combination po nito is gulay. Spinach or avocado with tubig or milk. Ayan po. Hindi po pwedeng iba po ang isama. Basta kung itlog po, gulay. Huwag po carbohydrates ang ating ipong isasama. So sa iba po, hindi po sa kanila, sa kanila walang reaksyon. Pero may mga tao po na nagkakaroon po ng reaksyon. Anyway, that ever since po talagang, since na nagkaroon ako ng matured na po ako, naging healthy living po ako. Kaya siguro, napakadali po sa akin na nagkakaroon po ng reaction yung pagkain sa akin. Dahil totoo po sa akin na nararamdaman ko, sa iba hindi po, wala sa kanilang problema. Okay, ito po yung aking ipi-play sa inyo at ipapakinig ko sa inyo. Proteins to reduce the risk of inflammatory bowel disease and maintain a healthy and fluctuating blood sugar levels. Okay, ate mo nang Ito guys, pakinggan nyo ito. Itong mistake 8 lang po ang ipapapano ko lang po sa inyo. Egg with bread. So, doon po ako tumaba. Sabi nga nila, pag kumain ng itlog, nakakapayat. Hindi. Doon po ako tumaba. Dahil po sa mga combination ng pagkain ko. Ayan. Dati po hindi ako kumakain masyadong itlog eh. Ayan. Dati po noon, basta ano lang maalmusal, okay na yun. Tapos, kain lang tayo ng maliit. Pero nung nag-diet ako, nag-iitlog ako, lalo po akong nag-excess. Tapos yun, nagkaroon po ako ng maraming So ito na po, pakinggan natin. Never eat eggs with bread.
It can cause metabolic disorders and obesity, as well as lead to type 2 diabetes. At first glance, the combination of eggs and bread seems completely harmless, a familiar breakfast for millions of people around the world. However, this combination can cause serious harm to your health. Bread, especially white bread, contains simple carbohydrates that spike blood sugar levels. When these carbohydrates are combined with the fats and proteins found in eggs, the body gets too much energy that it doesn't have time to process. The excess energy is converted into fat, leading to obesity, and fluctuating blood sugar levels increase the risk of developing diabetes. The American Diabetes Association confirms that consuming foods with a high glycemic index, such as white bread, combined with foods rich in fat and protein, accelerates the development of insulin resistance, which is a major risk factor for type 2 diabetes. Research conducted by the Harvard T.H. Chan School of Public Health showed that frequent consumption of white bread with other calorie-dense foods, such as eggs, leads to significant weight gain and slower metabolism. Researchers found that people who regularly consumed eggs with bread had a 35% increased risk of developing obesity. A prime example is the case of John Peterson, a 42-year-old man from the United States. John had a daily breakfast of eggs and white bread, believing it to be the perfect balanced meal. However, over the course of several years, his weight increased by almost 20 pounds, and his blood sugar levels became higher than normal. He was eventually diagnosed with type 2 diabetes. Doctors explained that the constant consumption of eggs with bread, especially white bread, caused the accumulation of excess fat and metabolic disorders. Instead of white bread, which contains few nutrients and a lot of empty calories, it is better to choose bread from whole grain flour. Whole grain bread contains more fiber, which slows the absorption of carbohydrates and helps control blood sugar levels. The American Heart Association recommends eating eggs with vegetables or avocado to balance protein and fat levels, improve digestion, and maintain a healthy weight. Mistake 7. Never combine eggs with coffee. It can cause anemia, osteoporosis, and even stomach ulcers. For many people, mornings start with invigorating coffee and scrambled eggs. This classic breakfast combination for millions. Pero sa iba po okay. Sa akin po hindi. Talagang as in hindi po. Hindi po talaga. So ngayon, ang akin pong kinakain ay cheese. Yan. Cheese po ito at saka brown rice. Brown bread. O ano to? Ang tawag ito sa wheat bread. Yes po. So, wala tayong avocado. Pinas natin muna yung itlog. So ngayon, pag kumakain po ko ng itlog, separate na po siya. Kung kumakain po ko ng itlog, ngayon kasi naglayam sa kami lula, kaya wala akong time mag-video. So, yun po gulay, itlog, tapos tubig po. Dati sabi ko nga, paano, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Healthy living po ako, pero hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganon. Na-hospital po ako nang dahil sa pagkain ganito, na hindi ko talaga po intindi kung bakit. Ngayon, abigat ang dibdib ko na ginaganyan ko siya dahil hindi po ako talaga halos makahinga. Noong una, hindi ko maintindihan bakit, papadoktor ako. Nung huli, I'm very thankful po dito sa video na panood ko na to. Since napanood ko to, siguro nga may almost a month na, hindi ko na po naramdaman, in-stop na rin yung gamot ko. Hindi ko na rin po naramdaman yung paninikip ng dibdib ko. Parang ngayon, isinisal ko po sa inyo. Yung pong aking natuklasan sa isang video dito sa YouTube. Yung talagang napaka-thankful ako na napanood ko po. So, ang ating almusal ay inas ko lang po yung itlog. Dati po talagang laging para akong busog. Tapos yun po bumagal yung aking metabolism o pantunan ko ng pagkain ko. So yan po yung totoo lahat. Alam ko po pwede pong kainin ng prutas sa umaga, pero depende po sa prutas. Hindi po, wag lang po kayong pumili ng mga prutas na matatamis. So katulad ng mangga. Yan. Ang banana po, mga 10 o'clock kanyan. After ng breakfast, pwede po. Ito naman ay dragon fruit. Mababa po ito sa sugar.
Ang pinaka-importante po natin pagkain ay breakfast. Pero ngayon po ay mag-11 na. Kasi hindi late po akong kumain ng almusal. Pinaka-maaga kong kain po ay alas 10. Minus po tayo dito ng kunti. Tapos po, sa sitwasyon ko rin, hindi rin po ako pwede kumain ng mabilis. Pag kumain po ako ng mabilis, masama po ang pakiramdam ko. Kaya pag kumakain, ini-enjoy ko yung pagkain ko. Hindi ako pwede magpadali para akong nahihirapan po ako. So, ito pong video ito ay 10. 10 na never eat eggs with destined foods that can cause serious illness and cost you your life. Totoo po. Magandang araw po sa lahat. Sana po ay may nalaman po kayo na ito po ay totoong nangyari sa akin. Na ako po ay na-hospital o nagkaroon po ako ng sakit. Dahil po sa mali kombinasyon ng aking kinakain. Nang iniisip ko lang po, lahat ng pagkain na yun is healthy. May mga bagay po na hindi po pwedeng pagsamahin. Akala natin, once na maano siya, tawag ito, healthy food, pwede na natin kainin. Wala na yun, yung reaction lang po, at saka yung mga, yung combination po ng pagkain. Actually po, ang gusto ko ng dragon fruits yung puti. Nagkataon lang po na yung puti, napakamahal naman. Saka po konti. Ang madali po ang madami dito daw ay pula. Ito yung pinaka-cheap na dragon fruits. Pero ito yung medyo matamis. Yung puti halos walang lasa. Pero mas benefits po ang puti kaysa sa pula. Bye-bye po guys. And thank you po for watching. Ako po si Telma Channel HK. Magandang araw po and see you sa susunod po mga video. Bye-bye.